ama na humihiling sa kaharian ng Ms. Media na bumuo ng isang alyansa. Gayunman, sinabi ni Haring Jamuqa na pag-iisipan niya ito at tutugon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay naging interesado si Haring Jamuqa kay Tuya at nagtanong kung gusto niyang makipaglaban sa kanya. Pinayuhan ng lingkod ng hari si Tuya na salakayin ang hari ng buong lakas at walang pakialam sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag na bagaman pinahihintulutan ang Mahika, ang makapangyarihang mga spell ng pag-atake ay hindi. Nang spell slip ni Tuya, agad na natalo ang hari. Ang pangkukulam ni Tuya ay nagulat sa hari. Kinailangang harapin ni Haring Jamuqa ang isang rematch dahil hindi siya papayag na matalo ng walang laban, at hindi nagamit ni Tuya ang spell slip sa pagkakataong ito. Ang dalawa pagkatapos ay nakibahagi sa isang kamay sa kamay na labanan, kasama si Haring Jamuqa na nagpapakita ng mahusay na kasanayan. Ang hari ay tumabi sa kanyang pagsalakay. Tinangka ni Tuya na gamitin ang kanyang Axel Magic dahil nasiyahan siya dito. Parehong nakipag-away gamit ang Axel spell matapos matagumpay na makopya ni Tuya ang magic. Tinalo ni Tuya ang hari sa pamamagitan ng paggamit ng boost spell kasama si Axel. Bilang kinahinatnan, si Tuya ay idineklara na nagwagi, nakakagulat at nanalo sa hari. Hinahanap ni Leon ang kanyang infatuation na si Olga sa gabi, ngunit hindi pa siya nakikita ni Tuya. Nakabihis ng maayos ang mga babae nang sumunod na dumating sa kanila sina Tuya at Leon. Pagkatapos ay naabutan ng hari si Tuya at binigyan siya ng papuri para sa kanyang kasuutan. Pagkatapos ay nais niyang makuha ang mga kaakit-akit na babae sa kamera. Pagkatapos umalis sa pagtitipon, nadatnan ni Tuya ang isang kakaibang teddy bear. Si Tuya ay ginabayan ng teddy bear sa kanyang may bahay. Nakatagpo ni Tuya si Lin, ang pinuno ng mga engkanto, nakilala niya bilang isang Dragon Slayer. Siya ay higit sa 600 taong gulang, at si Tuya ay namangha nang marinig ito. Sa pagtatanong patungkol sa kanyang teddy bear na si Paulette, natuklasan ni Tuya na siya ay isang tipikal na teddy bear na may kakayahang maglakbay sa pamamagitan ng null magic. Pagkatapos, ipinakita ni Lin ang kanyang null magic software, na ginamit niya upang kontrolin kung paano kumilos ang mga bagay. Pagkatapos ay natuklasan ni Tuya na ang kanyang mahika ay hindi masyadong malakas at hindi maaaring ilipat ang anumang bagay. Nagpa siya si Tuya na gusto niyang gayahin ang kanyang mahika, kaya pinatakbo niya kaagad ang software. Nagulat si Tuya sa kanyang sarili dahil agad niyang ginaya ang magic ni Lin. Namangha si Lin sa galing ni Tuya. Nais ni Lin na turuan si Tuya matapos malaman na siya ay isang henyo. Nakita ni Tuya kina Lins at Yom-ina kinaumagahan. Hiniling niya sa kanyang mga anak na babae na tulungan siya sa paggawa ng mga armas. Kaya ginamit ni Els ang kanyang kapangyarihan upang putulin ang mga ngipin ng dragon habang si Tuya ay dumaan sa kagubatan. Pagkatapos ay gumawa ng handgun si Tuya mula sa mga ngipin ng dragon. Bukod pa rito, gumawa siya ng ammo at ginamit ang magic software para automatikong mag-recharge ang mga bala. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang bago, napaka-epektibong sandata sa pagsubok, at ito ay gumana ng walang kamali-mali. Ang dalawang batang babae ay nabighani sa ripple ni Tuya at nanabik sa isa sa kanilang sarili. Kaya gumawa siya ng mas maraming baril para kay Yom-ina at Els. Matapos lumikha ng kanyang bagong sandata, naglakad si Tuya sa bayan kasama ang dalawang babae para sa hapunan. Biglang naramdaman ni Kohako na pinagmamasdan sila ng iba. Sumulpat si Tuya sa likod ng dalawang sospek dahil gusto niyang kumustahin ang dalawang bagong dating. Tinangka ng mga sospek na tumakas mula kay Tuya, ngunit ginamit ni Tuya ang kanyang Google Maps upang hanapin sila at barilin sila ng mga bala ng goma. Natuklasan ni Tuya na ang mga tagapag-alaga ni Yom-ina, ang maids, ay talagang mga especially iyan ng Belfast iyan. Pagkatapos ay iginiit ng dalawang kasambahay na ilihim ni Tuya ang kanilang layunin. Nang maglaon, ipinakita si Curry na kinakain ni Els at Yom-ina, na dinaig ng init. Natikman din ni Tuya ang curry, ngunit dinaig din siya ng init. Ang alyansa ng dalawang kaharian ay formal na itinatag sa mga sumunod na araw, at umalis si Tuya patungo sa kaharian ng Belfast. Malugod na tinanggap ng lahat si Tuya nang makabalik siya sa kanyang mansyon, at pinuri siya ng mga katulong sa tahimik na pagpapauwi sa dalawa. Pagkatapos noon, pumunta sina Tuya at Kohako sa kanyang silid dahil kailangan niyang matulog. Kinabukasan, gumawa si Tuya ng mga gulong ng bisikleta at binisita siya ni Duke Alfred. Nang magpahayag ng interes si Duke Alfred, ipinaalam sa kanya ni Tuya na siya ay aktibong gumagawa ng mga bisikleta.
Si Duque Alfred ay pinahintulutan na sumakay sa custom na bisikleta ni Tuya, gayunpaman. Pagkababa niya, determinado siyang matutong magbisikleta. Ang bisikleta na ginawa ni Tuya ay pumukaw din sa pag-usisa ng mga babae. Ang mga batang babae ay tinuruan ni Tuya na sumakay ng bisikleta, ngunit si Yom-ina ay pinuri niya dahil madali itong nakagawa. Ang iba pang mga babae ay nakikibahagi sa tunggalian at selos. Tumanggi si Els na ibahagi ang bike kay Yae kahit na gusto rin ni Yae na sumakay dahil ayaw niyang matalo sa kapatid. Tumayo si Duque Alfred at sinabing siya ang pinakadakilang bike rider habang ang dalawang kambal ay nakikipaglaban sa isa't isa. Nataranta ang dalawang kambal na bumangga sa isa't isa. Pagkatapos ay hiniling ng Duque na gumawa si Tuya ng bisikleta para sa kanyang anak na si Sashi. Nagpa siya si Tuya na gawing bike si Sashi, kaya pumunta siya sa tindahan para kunin ang mga supply. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo siya ng batang biktima ng mandurukot. Tinakot ng ibang mga kriminal ang bata at pinagbantaan na sasaksakin ang bata hanggang sa mapatay. Pinigilan ni Tuya ang mga kriminal dahil gusto niyang panatilihing ligtas ang maliit na bata. Tinakot ni Tuya ang mga kriminal na pagkatapos ay pinaputukan niya ng mga bala ng goma matapos ay flash ang kanyang revolver. Pinuri ng maliit na bata si Tuya. Nang hilingin ng maliit na bata kay Tuya na bilhan siya ng pagkain, nalaman ni Tuya na ulila na si Rin matapos makitang 3 araw siyang hindi kumakain. Binigyan ni Tuya si Rin ng isang mahusay na sweldong posisyon sa kanyang bahay dahil sa kanyang pagnanais na tulungan siya. Noong panahong iyon, nagtatrabaho si Rin bilang isang katulong, at iniisip ng lahat ng mga babae na siya ay kaibig-ibig. Pagkatapos ay dumating si Tuya sa bayan kasama sina Yom-ina at Sashi. Si Armat, na nagsa-shopping din sa Miss Mid, ay naroon. Biglang nakita ni Tuya sina Leon at Olga na nakikipag-date. Pinagmamasdan ni Tuya at ng kanyang mga kalaro ang dalawa sa date habang sinusuri sila. Pumasok sa isang restaurant sina Olga at Leon pagkatapos noon. Nang maglaon, umalis sina Olga at Leon sa kainan, nang si Arma ay sinaktan ng isang lalaki. Napansin ni Tuya na si Haring Jamoka iyon pagkatapos niyang humingi ng tawad. Napanood nila ang date ni na Olga at Leon pagkatapos noon. Pagkatapos ng ang isang karaniwang tao ay pinagbantaan ng mga bandido, nagpa siya si Leon na tulungan siya. Pinagbantaan si Leon ng mga kutsilyo ng mga magnanakaw nang sila ay magalit sa kanya. Nilabanan ni Tuya at Haring Jamoka ang mga kriminal habang itinatago ang kanilang pagkakakilanlan dahil gusto nilang tulungan si Leon. Natalo agad ang mga manloloko dahil napakalakas ni Tuya at Jamoka. Dahil sa gangsta attire ni Tuya, nakilala siya ni Leon. Ginamit ni Haring Jamoka ang kanyang talento sa Axel para mawala nang dumating si Olga. Tinulungan ni Tuya si Leon sa pagsasabi kay Olga ng kanyang naramdaman dahil hindi niya magamit si Axel sa oras. Namula si Olga bilang resulta ng kanyang kagalakan sa kanyang deklarasyon ng pag-ibig. Pagkatapos, bumalik sina Tuya at Yom-ina sa kanilang bahay kung saan nakakita siya ng mga bisitang naghihintay sa kanya. Laking gulat ni Yom-ina nang malaman na si Lin ang pinuno ng mga diwata nang malaman ni Tuya na binisita siya ni Lin at Charlotte. Nais ni Lin na talakayin ang isang unang crystal monster kasama si Tuya. Narinig niya na dati nang nakapatay si Tuya ng isa bago nawasak ng halimaw ang isang buong bayan. Isinalaysay din ni Lin ang isang mitolohiya na nagsasabing ang mga demonyong may malakristal na katawan sa pangalang phrase ay halos nawasak ang buong mundo sa malayong nakaraan. Humingi ng tulong si Lin kay Tuya para sa kanyang pag-aaral. Gusto niyang dumaan sa gate ni Tuya. Pagkatapos tumugon ni Tuya na maaari lamang siyang mag-teleport sa mga pamilyar na lugar, ipinaalam sa kanya ni Lin ang tungkol sa talento sa recall. Maaari niyang gamitin ang null spell recall kasama ng gate para mag-teleport sa mga lugar na pamilyar sa ibang tao. Nais ni Lin na pumunta sa Asian upang suriin ang mga makasaysayang guho. Kasunod nito, inilipat ni Tuya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama sa isang kagubatan ng Asian. Bilang resulta, si Tuya at ang kanyang mga kaibigan ay nasa Asia na ngayon at hinahanap ang mga labi ng sibilisasyong Nuruya. Pagkatapos ay pinasyal ni Yae ang kanyang mga kasama sa kanyang bayan. Si Yae ay tinanggap sa bahay ng isang katulong at ng kanyang ina, na natuwa nang makita siyang muli. Nalaman ni Yae na ang kanyang ama at kapatid ay nakikipaglaban sa Takeda clan. Nakiusap si Yae kay Tuya na tulungan ang kanyang pamilya dahil nag-aalala siya. Pagkatapos noon, inilipat sila ni Tuya malapit sa combat area gamit ang gate.
Ginamit ni Tuya ang kanyang telepono upang tiyakin na ligtas ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya matukoy kung nasaan ang ama ni Yae. Sinabi ni Lee na kailangan nila ng diskarte bago pumasok sa digmaan. Nakakuha kaagad ng ideya si Tuya, kaya sinadya niyang ilipat muna ang sarili sa larangan ng digmaan. Nakita ni Tuya ang mga mandirigmang zombie habang siya ay nasa larangan ng digmaan. Ang mga mananakop ay maaari lamang talunin sa pamamagitan ng pagbasag ng kanilang maskara, ayon sa kapatid ni Yae na si Yutaro. Biglang lumitaw si Tuya sa The Fortress at sinabing hindi siya kaaway. Pagkatapos, natuklasan ni Yutaro na si Tuya ang kaibigan ni Yae. Binuksan ni Tuya ang isang gate para yakapin ni Yae ang kanyang kapatid nang hilingin ni Yutaro na bisitahin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang natitirang mga babae ay lumabas din sa portal. Pagkatapos nito, nakita ni Tuya ang mga biktima at ginamit ang kanyang telepono para magsagawa ng spell para pagalingin sila. Lahat sila ay agad na pinagaling ni Tuya, na ginulat silang lahat sa kanyang lakas. Pagkatapos ay tinanong ni Tuya ang dahilan ng mala-zombie na pag-uugali ng mga kalaban. Tumugon si Yutaro sa pagsasabing nalaman nilang maaari silang manalo sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga maskara. Nagkaroon ng ideya si Tuya dahil inakala ni Lee na isang kakaibang relic ang nagpabago sa mga kalabang tropa bilang mga zombie. Gumawa siya